Mga larawang lumalabas sa ating newsfeed na sa unang tingin ay parang karaniwang kuha lamang. Subalit kapag pinagmasdan mo ng mabuti ang mga mata ng taong nasa larawan, doon mo maiintindihan na mayroong napakabigat na kwentong nakatago sa likod nito. Napansin niyo rin ba kung sino ang tila namimiss ni Maki Pellegrino sa isang larawan na kasalukuyang kumakalat ngayon sa social media? Sa naturang litrato, makikitang nakaupo si Maki sa bench kasama ang kanyang mga teammates. Sa panlabas, mukha itong simpleng eksena ng isang basketball team na nagpapahinga. Subalit ayon sa mga post at sa mga taong nakakaalam sa kanyang kwento, damang-dama sa tahimik na mga mata ni Maki ang matinding pangungulila sa presensya ng kanyang matalik na kaibigan at kasama sa bawat laban, si Rene Bobet. Ang simpleng pag-upo sa bench na dati ay punong-puno ng kwentuhan at asaran, ngayon ay nabalot ng isang tahimik na lungkot. Isang paalala na may isang taong kulang sa kanilang tabi. Sa mundo ng basketball, madalas nating nakikita ang mga puntos, mga panalo at ang saya ng pagpapasok ng bola sa ring. Ngunit sa likod ng bawat laro, hindi lang naman ito basta tungkol sa palakasan o sa score sa scoreboard. Minsan, sa loob ng court makakahanap ka ng mga taong magiging napakalaking bahagi ng iyong buhay at ng iyong buong journey. Sila yung mga taong kasama mo sa araw-araw na matinding ensayo, sa pawis at pagod, sa asaran at biruan pagkatapos ng laro at sa pagharap sa anumang pagsubok sa loob at labas ng hardcourt. Sila yung mga nakakaintindi sa iyo kahit sa isang tingin lang kapag nasa gitna kayo ng krusyal na segundo ng laro. Kaya naman, kapag biglang nawala ang isang taong nakasanayan mong kasama sa bawat laban, talagang mararamdaman mo ang napakalaking puwang na kanyang iniwan. Ang basketball court na dating puno ng sigla ay biglang nagiging tahimik na paalala ng kanyang pagkawala. At dito natin makikita ang tunay na kahulugan ng tunay na pagkakaibigan. Ang totoong samahan ay hindi nasusukat sa kung gaano lang kayo kadalas magkasama o sa kung gaano kahaba ang panahong naipon ninyo. Nasusukat ito sa lalim ng inyong pinagsamahan at sa katapatan ninyo sa isa't isa. Dahil kahit wala na siya sa iyong tabi, nananatili pa rin ang alaala, ang respeto at ang walang kapantay na halaga ng inyong samahan. Para kina Maki Pellegrino at Rene Bouterbonia, ito ay isang uri ng friendship na nagpapatunay na sa basketball, hindi lang teammates ang nabubuo, kundi mga kaibigang itinuturing na ring tunay na pamilya. Sa kabilang banda, hindi lamang si Maki ang pumapasan ng mabigat na emosyong ito. Para naman kay Aaron Bayanban, napakasakit at napakabigat din ng pagkawala ni Bobet. Isang taong itinuturing na rin niyang parang tunay na kapatid sa dugo at sa puso. Noong mga araw ng burol at mismong araw ng libing, hindi naging madali para kay Aaron na tanggapin ang lahat. Marami ang nakapansin na tila matatag siya at hindi gaanong nakikitang umiyak noong mga panahong iyon. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi siya nasasaktan o wala siyang pakiramdam. Ang totoo, hindi pa kasi lubos na nag-sink in sa kanyang isip at puso ang katotohanang wala na talaga ang kanyang kaibigan. Nandun pa ang tinatawag na denial, ang pakiramdam na baka balang araw ay pumasok ulit siya sa pinto, magpapakita at makikipagbiruan tulad ng dati. Minsan kasi, ang tunay at pinakamalalim na sakit ng pagkawala ay hindi agad lumalabas sa unang mga araw. May mga taong nakakatayong matatag sa simula dahil tila tulala pa ang kanilang damdamin sa bilis ng mga kaganapan. Subalit darating ang isang sandali kapag natapos na ang burol, kapag umuwi na ang mga tao at kapag naramdaman mo na ang sobrang katahimikan ng paligid, doon na biglang babagsak ang lahat ng emosyong matagal mong kinimkim. At ito nga ang nangyari. Ngayong ika-14 na araw mula noong nawala si Bobet, tuluyan ng bumuhos ang lahat ng emosyon ni Aaron Bayanban. Sa pagkakataong ito, tila doon na niya naramdaman ng buong buo at walang takip ang masakit na katotohanan na ang kaibigan at itinuturing niyang kapatid ay hindi na niya makakasama pa kailanman. Wala na ang taong maaari niyang tawagan kapag may problema siya. Wala na ang kasama sa mga pangarap at plano sa buhay. Ang sakit ng kawalan ay parang isang malakas na alon na biglang sumampal sa kanyang kamalayan. Doon pumasok ang matinding pangungulila na mahirap ipaliwanag sa salita. Para kina Maki Pellegrino at Aaron Bayanban, ang pagkawala ni Bobet ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa kanilang mga puso. Isang puwang na alam nating lahat na hinding-hindi na madaling mapunan ng kahit sino. Subalit sa gitna ng lahat ng sakit at dadalhing dalamhati, ipinapaalala sa atin ng kwento ni Maki, Aaron at Bobet ang totoong halaga ng buhay at pagkakaibigan. Ang isang tunay na kaibigan ay maaari mang mawala sa ating paningin, maaari man silang kunin ng maagang panahon, ngunit ang mga alaalang binuo ninyo, ang mga aral na inyong pinagsamahan at ang pagmamahal na kanyang iniwan ay mananatiling buhay. Hinding-hindi ito mabubura ng panahon o ng layo ng kabilang buhay. Kay Bobet, naway makatagpo
ka ng walang hanggang kapayapaan. Ang iyong alaala ay mananatiling buhay sa puso ng iyong mga kapatid sa court at sa tunay na buhay. Kaya para sa ating lahat na may mga kaibigang itinuturing na nating pamilya, pahalagahan natin ang bawat segundo na kasama natin sila. Subukan nating maglaan ng oras, kumustahin sila at iparamdam ang ating pagmamahal hanggat may pagkakataon pa tayo.